Sa lahat ng manunugis sa lugar sa Santa Ana, ay tanging ang binatang binansagan sa pangalang Boy Tisoy ang kinatatakutan ng mga aswang dahil sa taglay di umano nitong anting-anting na namana pa niya sa mga magulang na nagpasalin-salin sa pangangalaga ng kanilang mga ninuno sa mga nakaraang dekada. 18 taon si Naldo, o mas kilala sa tawag na Boy Tisoy sa kasalukuyan. Halos lahat na ng klase ng lamang lupa, engkanto at aswang ay kanya nang nakasagupa. Basta't masama at namiminsala sa mga tao ay kanyang nilalabanan. Wala siyang awa sa pagpaslang pagdating sa mga ganoong nilalang. May malalim kasing pinaghuhugutan ang binatilyo, kaya ganon na lamang siya kalupit sa mga aswang na nakakasagupa. Mayroon pa yung pamamaraang tinatagtad niya ang mga aswang na napapatay. Sa kanya ito binebenta sa mga aswang din na may takot sa kanya at pinili na lamang magpakabuti. Nagtatag ang mga aswang na ito ng isang organisasyon at gumawa ng tila isang komunidad na sila lamang ang dapat na nakatira. Mahigpit na ipinagbabawal ang may makakasalamuha silang mababangis na mga aswang dahil ayaw nilang makatikim ng galit ni Boy Tisoy. Takot na din silang maminsala ng tao dahil sa binata. Binantaan kasi sila nito na kapag nasangkot sila sa isang krimen na may kinalaman sa mga tao, ay hindi magdadalawang isip si Boy Tisoy na ubusin silang lahat. At para maibsan ang kanilang gutom sa mga tao, binibili na lamang nila ng mga kapirasong ginto ang mga dinadala sa kanila ng binata, pero hindi purong aswang ang mga yon, kung hindi ang mga bagong nayanggaw lamang. Minsan din ay pumupunta sa mga morgue si Boy Tisoy, saka kinukuha ang mga bangkay na hindi kinukuha ng mga kamag-anak, at ang iba naman ay wala na talagang pamilya. Palihim niyang binibili ang mga ito sa mga embalsamador, pero kapag inilabas na niya ang bangkay ay nakalagay na sa mga malalaking plastik, saka niya ito dadalhin sa mga nagbagong buhay na mga aswang. Sa ganoong pamamaraan na lamang niya nagagawang bawasan ang problema niyang mga aswang, kaysa lipulin din niya ang mga ito ay pinagkakakitaan na lamang niya. Kaya naman bilib na bilib ang ibang manunugis sa binata dahil nakuha niya ang respeto ng mga aswang na piniling magpakabuti at nagawa niyang maging negosyo ang mga ito. Pero hindi pa rin maiaalis sa mga kapwa niya manunugis ang payuhan siya lagi at palalahanan. Basta kasi usapang aswang ay wag daw siyang magtiwala ng husto. Huwag kayong mag-alala sa akin mga kasama. Alam ko pong bagay na yan. Siyempre, lagi akong nakanda para hindi nila ako maisahan. Hindi ako bali para pagkatiwalaan sila ng husto, no? Ang sa akin lang, habang napapasunod ko sila, bawas naman ang ating mga kalaban. At dahil sa mga hilaw na karne ng mga taong nayanggaw, habang bumibili sila sa akin, ay sinusiguro kong wala pa tayong magiging problema sa kanila. Maski hindi magkakaedad at hindi pare-pareho ang abilidad, ay magkakasundo naman ang lahat ng mga manunugis. Wala silang balak na traidorin ang isa't isa dahil sa mga aswang lamang nakalaan ang kanilang tapang. May mga tangan din kasi silang mga bertud na sa mabuting tao lamang sumusunod at gumagana ang mga yon. Kaya hindi nila magawang mag-isip o gumawa ng masama sa kapwa maliban sa mga aswang na mapanganib. Ang kaso, hindi nila mapantayan ang taglay na lakas ng anting-anting ni Boy Tisoy dahil kakaiba talaga ang abilidad na ipinapakita ang binata. Nakikita ng ibang manunugis na nakakakilala sa nasira nitong ama sa kanyang katauhan. Oy! Bunar! Tol! Saka pupunta? Pupunta ka na naman ba sa tindahan ni Aling Bechay para tumungga ng alak? Ikaw talaga! Kahit kailan napakalasanggero mo! Si Bunar ay isa ring binatang manunugis. Magkaidaran lamang sila ni Boy Tisoy. Naging manunugis ang binatang ito
dahil sa sinapit ng kanyang alagang aso na pinakamamahal. Kitang-kita kasi niya kung paano ito lapain ng mga aswang. Pinaggutay-gutay ang katawan ng kawawa niyang alaga, saka pinaghati-hatian. Mabuti na lamang at nang makita siya ng mga aswang noong mga panahong yun, ay may mga manunugis ng rumisponde bago siya maatake ng mga ito. Simula ng gabing yun, nangako siya sa sarili na maging isa siyang manunugis. Sa pag-iinom ng alak na lamang siya, naiibsan ang sakit ng kanyang puso't isipan sa tuwing naaalala niya ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang aso na itinuring niyang nakababatang kapatid. Pakialam mo ba ha, Boy Tisoy? Hindi porket kinakatakutan ka ng karamihan pwede mo na ako angasan ng ganyan. Gagawin ko kung anong gusto ko sa buhay ko dahil buhay ko ito at wala kang pakialam. Ala, grabe naman. Nagtanong lang naman ako Isa pa, gusto ko lang makipagkaibigan at sumama sa pupuntahan mo. Mas masarap kasi ang uminom kapag may kasama. Ano, payag ka ba? Sagot ko na ang gastos. Di sumama ka kung gusto mo. Pero wala akong balak na makipagkaibigan sa kahit na sino. Saka may sarili akong pera. Kaya hindi ko matatanggap yung alok mo. Siya, maiwan na kita dyan. Storbo. Ang suplado talaga nito kahit kailan. Di naman kagwapuhan. Hoy, Bunar! Hintay! Sandali! Patakbo na lamang na sinundan ng binata si Bunar. Pakamot-kamot na lamang sa ulo na naglakad sa tabi nito. Pagkarating nila sa tindahan ni Aling Betchay, ay kaagad na bumili si Bunar ng isang boteng gin. Pagkaabot, ay binuksan niya kaagad ito, saka naghanap ng bakanting mesa. Sumunod naman na umorder si Boy Tisoy, pagkatapos ay sumunod ito sa binata. Pero pagkaupo pa lamang niya, ay nagulat siya dahil kalahati na lamang ang laman ng alak ng boteng hawak ni Bunar. Dumidighay pa ang binata na walang tubig at pulutan. Hala, grabe ka Bunar! Ang tibay naman ng lalamunan mo. Akalain mong wala pang halos 2 minuto kang nakakaupo dyan Nakalahati mo kaagad yung binili mong alak. Partida, wala ka pa niyang tubig at pulutan Ano bang problema mo? Di lagukin mo din yung binili mo. Pakialamero. Napailing na lamang at nanahimik si Boy Tisoy. Muli itong tumayo saka bumili ng pulutan sa katabing karinderya. Humiram na rin siya ng isang baso na lagayan ng tubig saka isang shot glass. Subalit, hindi pa halos nakakatatlong tungga si Boy Tisoy ay bigla na lamang may sigawan silang narinig mula sa hindi kalayuan. Tila ba may kaguluhang nagaganap ayon sa mga naririnig na sigaw. Kaagad na tumayo ang binata, samantalang si Bunar ay nanatiling nakaupo. Tiningnan muna ito ni Boy Tisoy, saka napailing na lamang bago ito umalis. Ang tira naman niyang alak ay ipinagpatuloy na inubos ni Bunar. Pagdating niya sa lugar na may nagaganap na kaguluhan, ay nakita ng binata ang isang medyo may kalakihang aswang na nagwawala at may mga mangilan-ngilan na itong nabibiktimang mga tao. Base sa obserbasyon ng binata, ay tila wala sa tamang katinuan ng aswang. Mas lumapit pa si Boy Tisoy rito para alamin ang tunay na nangyayari. Hoy! Tumigil kasi yung pangguguluhan mo dun! Anong problema mo? At basta-basta ka nalang lalabas para mambiktima. Sawa ka na ba sa buhay mo Pati ang mga tao ay nagulat sa sumunod na inasta ng aswang. Imbis na humupa ang galit dahil ang kinakatakutang binata na ng mga aswang ang kaharap nito, subalit taliwas ang nangyari. Mas lalo itong nagwala at naging agresibo. Sumingasing ito ng malakas sa kanya pasunggab na sinugod ang binatang manunugis. Talagang sawa ka na nga sa buhay mo, hari mo dun! Sige, pagbibigyan kita. Ibibigay ko sa'yo ang hinahanap mo. Sa isipan na lamang niya yun sinabi ang mga katagang yun. Sa kanya unti-unting isinara ang kaliwang kamao. Kaliwete kasi ang binata at mas doble ang lakas ng puwersa nito kaysa sa kanyang kanan.
Sa tamang distansya ay pinakawalan ng binata ang kanyang counter-attack. Tumama yon sa dibdib ng Harimudon sa may bandang puso, kaya kaagaran itong namatay. Hiyawan ng mga residente ang mga sumunod na maririnig, kasabay ng pagpuri ng mga ito at pagpapasalamat kay Boy Tisoy. Nagpalakpakan naman ang mga ibang manunugis na nakapanood ng laban. Hindi na nila nagawang makialam pa dahil ang binatang hinahangaan nila ang humarap sa aswang. Naisipan niyang bumalik sana sa tindahan, pero nang sumagi sa kanyang isipan na nagpaiwan pala doon si Bunar, alam niyang wala na siyang aabutang alak doon, kaya napapailing na lamang siya. Habang nakangiti ng mapait, saka napagdesisyonang umuwi na lamang sa kanyang tinitirhan. Para mag-relax, ay pinatugtog niya ang kanyang radyong de baterya. Inilagay niya sa channel ng mga lumang tugtugin na laging pinapatugtog ng kanyang ama at ina noong nabubuhay pa ang mga ito. Hindi pa siya nakakatapos ng kanta nang dalawin siya ng antok hanggang sa siya ay nakatulog. Naalimpungatan siya dahil sa biglaang pag-alulong ng mga aso sa sumunod na palabas sa pinapakinggan niyang radyo. Tapos na pala ang oras ng kantahan at oras na ng katatakutan. Dahil umay na si Boy Tisoy sa mga ganong sistema, ay pinatay na lamang niya ang radyo, saka nagpa siyang lumabas. Subalit pagbukas niya ng pintuan, ay madilim na pala ang paligid. Ay, mahaba na rin pala ang tulog ko ah. Akala ko saglit lang pero inabutan na ako ng gabi. Ano kaya magandang gawin? Manugis ng mga masasamang aswang o maghanap ng mga hilaw na karne para ibenta sa mga aswang na nagpapakabait na para muli silang umamo sa akin at magkapera na din? Malalim niyang inisip ang magiging desisyon hanggang sa napagpasahan niyang pagsabayin niya yung gawin. Habang naghahanap siya ng masasamang aswang, ay naghahanap na rin ito ng mga bagong yanggaw para ito na lamang ang kanyang ibenta. Dinala niya ang paborito niyang maliit na palakol, saka niya isinukbit na parang baril sa kanyang tagiliran. Bago siya lumabas ng bahay, ay nag-alay muna siya ng maigsing dasal sa harap ng maliit niyang altar habang hawak ang kanyang anting-anting, at tinapos yun sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos. Habang nasa kahabaan ng paglalakad, ay may kung ano na lamang siyang narinig mula sa gilid ng kalsada. May maliit na eskinita doon na napapalibutan ng matatayog na talahib at damo. Papasok yun sa isa sa gubat sa lugar na yon. Sumilay ang ngiti sa labi ni Boy Tisoy. Pamilyar ang alulong na sumunod niyang narinig. Sigurado siyang mula sa isang tao na bagong yanggaw lamang ang boses na yon at abalang kumakain ng nahuli nitong hayop na ligaw sa gubat. Sa tagal na ganoon ang trabaho ng binata, ay halos kabisado na niya ang huni ng mga ito. Pinasok nga niya ang makipot na kalsadang yun. Dumadampi pa ang magkabilaan niyang siko sa maliliit na sanga at dahon sa gilid-gilid nito. Pero hindi yun hadlang para hindi siya magpatuloy. Eksaktong sumilay ang buwan nang mahanap niya ang pakay. Hindi nga siya nagkamali. Isang usa ang abalang kinakain ng aswang ang labang loob sa isang matalahib na lugar. Pera na naman to! Ayos! Salamat sa iyo, Utoy! Sa pamamagitan mo'y mabubusog ko na ang mga aswang na nagbagong buhay na. Magkakaginto pa ako! Isang mas bata pa sa kanya ang nayanggaw na yon. Mas bata, mas malaking halaga ng ginto ang ipinapalit sa kanya ng mga parokyano niyang aswang. Kaagad niya itong nilabanan at nang magilitan niya ito ng leeg, ay walang habas niya itong chinapchap. Isinilid sa isang malaking supot ang karne nito saka binuhat. Gaya ng kanyang inaasahan, ay tiba-tiba siya ng gabing yon. Ang pinuno ng mga aswang na nag-aabot sa kanya ng kabayaran ay nagbigay pa ng bonus nang matikman niya ang karne at matiyak na bata pa nga yon.
Pagkaalis ni Boy Tisoy sa lugar, ay kaagad na pinagpiestahan ng mga aswang ang binili nilang karne. Sumilay muli ang nakakalokong ngiti sa mga labi ng binata. Sigurado na siya na sa huli ay mapapakinabangan niya ang mga lihim na plano na siya lamang ang nakakaalam. Pero hindi inaasahan ni Boy Tisoy ang mga susunod na revelasyong magaganap na tila ba sasampal sa kanya sa isang katotohanang hindi niya namamalayang kanya na palang nagagawa at magmumula yon kay Bunar. Isang araw habang naglalakad ang binata ay muli niyang nakasalubong ang binatang lasinggero. Papunta ulit ito sa direksyong papunta sa tindahan ni Aling Betchay. Sigurado siyang alak na naman ang pakay ng binatang yon. Ay nako, wala ka na ba talagang gagawin sa buong buhay mo, Bunar? Kung hindi ay mag-inom na lang ng mag-inom? Malulutas ba sa paraang yan ang problema mo? Imbes na ipaghiganti mo ang sinapit ng iyong alagang aso, mas pinili mo naman magpakalasing. Huwag mo nga akong pakialaman, sabi! Ano ba ako sa'yo, ha? Gusto mo bang ikaw lang i-real talk ko, ha, Boy Tisoy? Gusto mong isampal ko sa iyong katotohanan nang may masmasan ka sa iyong mga ibang pinaggagawa, ha? Nabigla at hindi kaagad nakapagsalita si Boy Tisoy. Wala kasi siyang alam na pwedeng isumbat sa kanya si Bunar, kaya naguluhan ito sa sinasabi ng binata. Pinagpalagay na lamang niyang may hangover ito, kaya nakapagsalita ito ng ganon sa kanya. Kaya ipinagkibit balikat na lamang niya yon. Akma na sana siyang tatalikod at lalayo nang pinigilan siya ni Bunar, saka nagsalita ng tatagos sa puso ng binata. Sandali lang! Nag-uusap pa tayo, kaya huwag kang bastos ha. Makinig ka! Alam mo, Boy Tisoy, hanga ako sa katapangan mo bilang isang manunugis ng mga aswang dito sa ating lugar. Talaga namang walang makakapantay sa angkin mong kakayahan sa pakikipaglaban dahil sa tangan mong anting-anting. Pero ang hindi ko gusto ginagawa mo ay ang pagbebenta ng mga karne ng mga taong nayanggaw sa mga salot na aswang na yon, na alam mo namang pagkukunwari lamang ang kanilang pagbabagong buhay. Sa pagkakataong yun ay wala nang kawala ang binata. Kailangan na niyang harapin si Bunar at ang mga sasabihin nito sa kanya. Dumaloy na rin sa kanyang sistema ang kuryosidad. Ano ba ang gusto mong sabihin na, Bunar? Pwede bang diretsahin mo na lang ako? O sige, yan lang pala eh. Dahil sa kumikita ka sa mga ginagawa mo, ay siya namang ikinatutuwa ng iyong bulsa. Pero naisip mo ba ang nararamdaman ng mga pamilyang nayanggaw ang mga mahal nila sa buhay? Yung tipong hindi na nga nila ito makasama dahil sa madilim nilang sinapit. Hindi pa nila maililibing na mabuti dahil ang kanilang mga bangkay ay yung kinakatay at binibenta sa mga mortal nating kalaban. Habang nagpapakasasa ka sa limpak-limpak na ginto, ay siya namang pagluluksa at pagdadalamhati ng mga magulang ng iyong pinagkakitaan. Yan ang sinasabi kong real talk ko sa iyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Boy Tisoy sa kanyang kinatatayuan ng mga sandaling yun. Ni hindi niya magawang sumagot o magsalita man lang. Hindi rin siya makatitig ng diretso kay Bunar, kaya mas pinili na lamang niyang yumuko. Dala ng sobrang pagkabulabog ng kanyang pagkatao, ay hindi na niya namalayan pa na iniwan na pala siya ng binatang lasenggo. Nanlalambot siyang naglalakad na parang nakalutang sa ere. Nakatikom ang bibig habang nakatulala na binagtas ang daan pauwi sa kanyang tirahan. Wala din siyang tugon sa mga taong nakakasalubong niya at binabati siya na ipinagtaka naman ng mga ito. Inintindi na lamang nila at iniisip na baka pagod lamang ang binata kaya ito nagkakaganoon. Pagpasok ng bahay ay pabagsak na inihiga ni Boy Tisoy ang katawan sa kanyang malambot na higaan. Inisip ang mga sinabi sa kanya ni Bunar na talagang tinamaan ang kanyang kaibuturan. Nasa ganoon siyang pag-iisip hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Sa tindahan naman habang lumalagok ng alak si Bunar
ay hindi niya maiwasan ang makonsensya. Alam niyang nasaktan niya si Boy Tisoy sa kanyang mga sinabi na pwedeng makaapekto sa pagiging manunugis nito. Ano ba itong nagawa ko? Sana hindi ko na lamang siya kinibo at pinatulan. Kawawa naman. Alam kong natamaan ko ang prinsipyo at dignidad niya. Ako naman, Bonar, napakatanga mo. Hindi mo na naisip ang laging payo sa ni Itay na minsan mas magandang maging tahimik at tikong bibig na lamang kaysa makapanakit ka ng damdamin ng iba. Patawad talaga, Boy Tisoy, ha. Hindi ko sinasadya ang ginawa ko. Maski ano pang pagsisisi ang gawin nito, ay nagawa na niya ang hindi dapat na gawin at sabihin. Ang pwede na lamang niyang maging hakbang ay tulungang muling tumayo si Boy Tisoy mula sa pagkakasadlak sa kalungkutan. Lumipas pa ang mga araw at hindi na nag-cruise ang kanilang landas. Hindi na rin na ipapabalitang sumasama ang binata sa pagtugis sa mga aswang na nagnanais manggulo sa mga residente ng kanilang lugar. Hindi lubos maisip ng mga tao, lalong-lalo na si Bonar, kung nasaan ang pinakamahusay nilang manunugis at bakit nagagawa na nitong hindi magpakita. Gayong siya lagi ang nauunang lumaban at sumasagupa sa mga nagsisilabasang mga aswang. Naku, kasalanan ko ito. Sobra siguro nasaktan ng damdamin ni Boy Tisoy, kaya nagawa niyang maglayas. Ano ba itong nagawa ko? Labis ang paninisi ni Bonar sa sarili. Lalo na nang dumating pa ang isang araw na mas lalong naguhuramentado ang mga aswang nang nalaman ng mga ito na wala na ang kinakatakutan nilang binatang manunugis. Parang mga asong ulol na nakalabas mula sa kanilang mga lunggang, sinusugod ang nais nilang lapain. Buong puwersa naman silang pinipigilan ng mga pangkat ng manunugis sa pangunguna ni Bonar. Ipagtanggol ang mga tao! Walang aatras! Lalaban tayo hanggang kamatayan! Lipulin ang mga salot na yan at huwag magtira ng maski isang buhay! Lusob, mga kasama! Subalit hindi naging madali ang labang yun para sa kanila. Tila ba pilay ang kanilang isang paa dahil sa pagkawala ni Boy Tisoy. May mga mangilan-ngilan na rin sa kanilang mga kagrupo ang mga napipinsala at napapaslang. Ang iba sa inyo ay sabihan at alalayan ng mga residenteng bata, matatanda, may mga kapansanan at mga buntis na lumikas muna sa ibang bayan. Ang ibang mga kalalakihan na may sapat na tapang ay pahawakin ng armas para tumulong sa paglupig sa mga aswang. Hindi na biro ang sitwasyon ngayon at pwede tayong masawing lahat, kaya sige na, kumilos na ang dapat na kumilos. Naging madugo ang labanang yon kontra manunugis at mga aswang. Hindi pa rin kasi nagpapasindak ang mga aswang na harimudon at gabunan na nagsanib puwersa para umatake. Sa tinagal na panahon nilang nagpadaig sa takot, susulitin nila ang pagkakataong yon na wala ang kanilang pinangingilagang manunugis. Mas lalong nagsisi si Bonar sa ginawang pagpapahiya kay Boy Tisoy, lalo't nasa alanganing sitwasyon na silang lahat. Pero umaasa pa rin siya na babalik ito at tutulungan sila sa laban. Hanggang sa dumating na ang sitwasyon na pati sila ay nangangailangan na ring umatras at tumakas. Wala silang magawa sa mga karumal-dumal na pinaggagawa ng mga aswang sa mga nauhuli ng mga itong tao na kaagad nilalapa ng walang kalaban-laban. Napatulo na lamang ang luha ng bawat isa dahil ang tingin nila sa mga sandaling yon sa kanilang sarili ay mga walang silbing manunugis. Mabuti na lamang at bago makarating sa kabahayan ang mga harimudon at gabunan ay nailikas na ng mga ibang manunugis ang mga tao sa isang kuweba na may orasyong proteksyon na pinagsama-sama ng mga manunugis, kasama na roon si Boy Tisoy. Ginawa nila yon para sa ganoong sitwasyon. Buong magdamag silang nagpalipas doon ng gabi. Mula sa labas ng kuweba ay dinig na dinig pa rin nila ang mga alulong ng mga harimudon at gabunan na tila ba nagdiriwang
dahil sa kanilang pagkapanalo sa laban. Nanggagalaiti sa galit si Bonar at naiisip na kung nandoon lamang sana si Boy Tisoy ay hindi mangyayari ang lahat ng yon sa kanila. Ay, dahil sa sarili kong katabilan, nalalagay ngayon ang lahat sa bingit ng kamatayan. Naku Boy Tisoy, nasan ka na ba? Patawarin mo na sana ako sa aking mga nasabi oh. Huwag mo na sanang idamay yung mga residenteng pinoprotektahan natin sa mahabang panahon. Marami nang nasasawi, kaya sana'y bumalik ka na. Kailangan ka namin sa labang ito. Hindi namin kaya. Ikaw ang nagbistula naming isang paa, kaya hindi kami makalaban ng matuwid habang wala ka. Napapasinghal na lamang ng malalim ang mga manunugis habang hawak-hawak ang kanilang mga sariling kwintas na anting-anting at nagbabakasakaling magbigay ang mga ito ng karagdagang lakas upang matapatan nila ang lakas ng mga aswang na Harimudon at Gabunan. Pero sa huli ay nabigo pa rin sila sa kanilang pinapangarap. Napasandal na lamang ang iba sa gilid ng kuweba na tila nawawalan na ng pag-asa. Kinabukasan ay bumaba ang mga manunugis sa pangunguna ng binatang si Bonar. Balak nilang alamin ang sitwasyon sa kanilang nayon at para na rin kumuha ng mga pangangailangan ng mga tao katulad ng mga damit, pagkain, inumin at iba pa. Maingat ang bawat pagbagsak ng kanilang paa sa lupa nang makarating sila doon. Naging alerto ang kanilang mga mata sa pagmamasid sa paligid at mga kabahayan. Wala naman silang kakaibang nararamdamang puwersa, pero kailangan pa rin nilang makasiguro para sa kanilang kaligtasan. Kung mapapahamak sila, ay siguradong mamamatay din ang mga taong umaasa sa kanila dahil sa gutom at pagkauhaw. Hindi nga sila nagkamali dahil bigla silang sinurpresa ng mga Harimudon at Gabunan mula sa mga kabahayan sa may hindi kalayuan. Napalunok ng sariling laway ang mga manunugis maski tuyot na ang kanilang lalamunan dahil sa labis na pagkauhaw. Pero wala silang magagawa kung hindi ang ipakitang hindi sila takot sa mga ito. Isa sa mga Harimudon ang tumawag sa isang aswang na Gabunan na naiiba ang kasuotan. Magara yon at mas makisig ang pangangatawan kumpara sa iba. Nakilala nila ito ng tawagin sa pangalang Haring Bartolo. Tapos na ang paghahari-harian nyo, mga manunugis. Wala na ang binatang kinatatakutan namin at iniwan na niya kayo. Marahil ay nagsawa na siya sa walang kwenta niyang ginagawa at napag-isip-isip niyang hayaan na lamang kaming gawin ang gusto namin. Tutal wala naman siyang napapala sa pagtatanggol sa mga tao. Kaya ngayon, malaya na kami sa anumang gawin namin sa inyo. Nagkakamali ka, Bartolo! Hindi ganong klase ng tao si Boy Tisoy. Magbabalik siya balang araw para tugisin kayong lahat. Matatalo nyo kami sa ngayon, pero alam naming ipaghihiganti niya kami sa inyo. Napakarami mong satsat. Hala mga Harimudon at Gabunan, atakihin ang mga mahihinang manunugis na yan. Lapain silang lahat at gawin silang pagkain. Walang ititirang buhay. Naalarma ang mga manunugis sa mabilisang pagsugod ng mga aswang. Sabay-sabay ang mga ito at mas lalong bumibilis ang kanilang mga galaw. Lalaban tayo! Kaysa maduwag ng natatalo mga kasama. Isipin natin ang mga pamilyang naghihintay sa ating pagbabalik. Ipakita natin sa kanila kung gaano tayo kagaling bilang mga napiling manunugis. Salubungin sila gamit ang basbas ng ating mga anting-anting. Patayin ang mga aswang! Muling nagpang-abot ang dalawang pangkat, pero dahil sa kaunti na lamang ang bilang ng mga natitirang manunugis at lamang ang dami ng mga Harimudon at Gabunan, ay muli silang nadihado sa laban. Magkagayunman, ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang binatang si Bonar. Patuloy lamang sila sa pagkikipagtagisan ng lakas
Maski alam nilang hindi na sila makakatagal pa, isang himala na lamang ang makakapagligtas sa kanila ng mga sandaling yun. Maya-maya pa'y iniluwa nito ang isang binata na tila bagong gising lamang. Nakapikit ang mga matang, inuunat ang mga kamay, saka nagpapalagutok ng mga daliri at balakang. Pagkatapos mag-ehersisyo ay iminulat na niya ang mga mata at ganoon na lamang ang kanyang pagkabigla nang makita ang dalawang pangkat na tila katatapos lang magtagisan ng lakas. "Bunar! Anong nangyari? Aba teka, mga harimudon at gabunan! Ang lakas naman ng loob niyo bumaba rito sa aming mismong lugar. Nakakalimutan niyo na ba ang mahigpit kong bilin sa inyo? Ngayong sinuway niyo ako, ay matitikman niyo ang galit ko!" Mga aswang nga sila, pero pagdating sa binatang si Boy Tisoy ay nagagawang magsitindigan ang kanilang mga balahibo sa katawan. Subalit sa pagkakataong yun ay pinipilit magpakatapang ni Haring Bartolo. Matagal na kasi niyang gustong wakasan ang takot nila sa binata dahil ang gusto niya, 10 ng kanyang mga kalahing gabunan ay sila ang dapat katakutan. Naramdaman naman yon ni Boy Tisoy, kaya inihanda niya ang sarili. Sinenyasan niya sina Bunar at ang iba pang mga manunugis na dumistansya sa mga aswang na kaagad naman nilang ginawa. "Sa pagkakataong ito, mabibigo kang utusan kami, Boy Tisoy. Isa kang malaking tinik sa aming nalamunang mga aswang, kaya kailangan mo na rin mawala. Isa pa'y, hindi na kami papayag na maging sunod-sunuran na lamang sa iyong mga kagustuhan ng panghabang buhay. May sarili din kaming mga desisyon at masyado na kaming nasasakal sa iyo. Kaya ngayong araw na ito ay tatapusin na namin ang iyong paghahari-harian." "Alam kong darating ang araw nito, Haring Bartolo. Kaya naman napaghandaan ko ng ganitong magaganap. Pasensya na kayo. Pero sa umagang ito hindi na kayo makakatakas nang hindi nalalagas ang iba sa inyo. Matitikman ninyo ang tunay kong kakayahan." Maski nanginginig na ang mga kalamnan ng mga harimudon at gabunan, ay sumunod pa rin sila sa ipinag-uutos sa kanila ni Haring Bartolo. Sinugod nila ng sabay-sabay si Boy Tisoy. Isa-isa naman silang binalian ng paa ng binata sa mabilis nitong pamamaraan, gamit lamang ang kaliwa nitong paa. Gusto muna niyang pahirapan ang iba sa mga ito para mas lalo siyang katakutan. Subalit hindi pa rin nagpasindak ang hari, maski alam niyang pinaglalaroan lamang sila ng binatang manunugis. Bilib na bilib naman ang pangkat ni Bunar sa ipinamalas ng kanilang kasamang manunugis. Mas lalo pa kasi itong gumaling at lumakas simula nang nawala ito ng ilang araw. Medyo mas kumisig din ang pangangatawan nito at lumaki ng bahagya ang mga braso. Naguguluhan tuloy lalo si Bunar sa mga nangyayari at naihiwagaan na siya sa tunay na pagkatao ni Boy Tisoy. Gusto din sana niyang pag-aralan ang estilo ng binata sa pakikipaglaban, subalit sa sobrang bilis ay hindi niya ito masundan. Magkagayunman, tila nabuhayan ulit sila ng loob na mananalo sa laban dahil sa pagdating ng binatang manunugis na kanilang labis na hinahangaan. Hindi na din pinatagal pa ni Boy Tisoy ang pagpapahirap sa mga ito at pagpapakitang gilas. Isa sa mga gabunan ang ginawa niyang halimbawa para ipakita ang bago niyang kakayahan. Pagsulpot niya sa harapan ng aswang na yun, ay mabilis niyang itinapat ang nakabuka niyang mga palad sa kanya isinaklob sa ulo ng kalaban. Ilang segundo lang ang lumipas ay nakaramdam na ng panginginig ang gabunang yun. Unti-unting bumubula ang bibig hanggang sa sumambulat ang buo nitong katawan sa lupa, habang ang mga palad naman ng binata ay may inilalabas na nakakasilaw na liwanag. Dahan-dahang napapaatras ang mga harimudon at gabunan
dahil sa brutal na nangyari sa kanilang kasamahan. Pati si Haring Bartolo ay hindi na din magawang ikurap ang kanyang mga mata. Mga kasama! Atras! Bilisan nyo! Atras! Subalit, hinabol sila ni Boy Tisoy. Ang mga gabunan at harimudon na bali ang tigi-isang paa ay mabilis lamang niyang naabutan. Kaagad niyang pinipilipit ang ulo ng mga ito hanggang sa mabali ang lieg. Pero sa kasamaang palad ay may tagumpay pa ring nakatakas. Bumalik ang binata sa kinaroroonan ng mga kasamang manunugis. Saka lamang nagsipagdiwang ang mga ito nang makasiguro silang wala ng aswang sa kanilang lugar. Saan ka ba nagpunta ha, Boy Tisoy? Abay, nag-aalala din kami sa iyo ha. Akala na namin tuluyan ka na nagtampo at iniwan mo na kami. Mamaya ko na siya papaliwanag ang lahat, Bunar. Siya nga pala, nasaan ang mga residente dito? Bakit parang wala akong maramdamang presensya sa kanila maski isa? Kagabi pa sumugod at naghasik ng lagim ang mga aswang na harimudon at gabunan Nagsanib puwersa sila para manggulo nang malaman nilang wala ka na. Pilit namin silang protektahan pero hindi namin nagawa dahil masyado silang malalakas kumpara sa aming mga manunugis. Kayang iba'y napahamak at nalapa. Pati rin ang iba sa amin na nalagas. Mabuti na lamang may mga naligtas pa kami at nadala sa kuweba na ating inarosyonan. Kung gano'n tiyak na gutom na ang mga yon. Madali kayo, kumuha ng mga pagkain at iba pang mga pwedeng dadalhin pabalik doon. Pansamantala, doon muna sila maninirahan. Hihintayin ko lang ang pagsapit ng kabilugan ng buwan bago ko gawin ang aking matagal ng pinaplano. Madali kayo mga kasama. Babalik na tayo sa kuweba ngayon din. Bakit sa kabilugan pa ng buwan? Bakit hindi na lang ngayon o bukas? Habang hindi pa sumisilay sa gabi ang liwanag ng buwan na siyang nagbibigay ng karagdagang lakas sa mga aswang. Pero wala nang natanggap na tugon si Bunar, bagkus tumulong na lang si Boy Tisoy sa paghahanap at pag-aayos ng mga dadalhin. Wala na ding nagawa pa ang lasenggong manunugis kung hindi ang tumulong na din. Nang makasiguro silang sasapat na ang mga pagkain at tubig at iba pang mga pangangailangan ng mga residenteng kanilang inaalagaan, ay nagpasya nang bumalik ang mga ito. Sa pangunguna ni Boy Tisoy ay buong tapang ulit nilang binalikan ang mga kasamahan. Pagdating sa kuweba at pagkatapos ipamigay sa mga residente ang mga daladalang pagkain, ay sinubukan ulit kausapin ni Bunar si Boy Tisoy. Bukod sa gusto nitong malaman kung saan ito nagpunta sa mga ilang araw nitong pagkawala, gusto din sana niyang humingi ng tawad sa mga sinabi niyang masasakit na salita patungkol sa kanyang naging trabaho. Nang makahanap ng magandang tiyempo, ay inumpisahan na niya ang gustong gawin. Boy Tisoy, pasensya ka na sa mga nasabi ko Dala lang yun ng pagkalasing ko at init ng ulo. Inaamin ko, Bunar, na dinibdib ko ang mga sinabi mo. Pero parang dalian lamang yun kasi naisip ko na hindi lang naman yun ang misyon ko kaya ko yung ginagawa. May mas mahalaga akong dahilan kaya pikit mata ko yung ginagawa sa mga nayayanggaw ng mga tao. Pero huwag kayong mag-alala. Malalaman nyo rin ang lahat ng plano ko pagdating na kabilugan ng buwan. Salamat naman kung ganun pero alam mo, masyado kang mahiwagang tao. Gaya na lang ng bigla mong pagkawala ng ilang araw. Saan ka nagpunta at nagtago? Wala man lang nakapansin sa'yo na umalis ka Hindi naman ako umalis Nasa bahay lang ako. Ganito kasi, ang aking kaluluwa ay pinaglakbay ko muna sa loob ng aking anting-anting. Dahil sa sobrang gaan na pakiramdam ko sa loob, ay nahimlay muna ako doon. At alam mo ba, habang nanatili ako doon, ay mas lalong lumalakas ang nararamdaman kong kapangyarihan sa aking katawan. Aba teka, gawin niyo din kaya ang ginawa ko, maski hanggang sa kabilugan lang ng buwan. O di ba, magandang ideya? Malay nyo, mapalakas nyo din ang mga kakayanan nyo bilang mga manunugis. Namilog ang mga mata ng lahat ng manunugis
na nakarinig sa suhestyon ng binatang namumuno sa kanila. Mukhang mahirap yata yan, Boy Tisoy. Ang alisin sa katawang lupa namin ang aming mga kaluluwa ay hindi ganun kadali kung hindi ka bihasa. Buti sana kung kagaya mo kami na halos marunong at alam ang lahat. Madali lang yung Bunar. Kailangan lang na matinding konsentrasyon, magtiwala sa sarili, magdasal at taimtim na kausapin sa isipan ang inyong mga bertud. Walang imposible kung inyong gugustuhin. Para din sa inyong gagawin nyo. Kung nakapagdesisyon na kayo at pumapayag kayo, ay mangyaring magpunta na lamang kayo sa loob ng kuweba at doon ninyo ihimlay ang inyong katawan. Nag-isip muna ng mabuti ang mga manunugis. Alam nilang hindi basta-basta ang pagsubok na ipinapagawa sa kanila ng binata. Ang iba ay ayaw pa rin. Pero si Bunar ay unti-unti nang pumapayag hanggang sa silang lahat ay tuluyan nang bumigay. Pagkatapos kumain ay naglalakad-lakad muna sila ng ilang minuto. Pagkatapos ay isa-isa na silang pumasok ng kuweba. Kanya-kanyang hanap ng magandang hihigaan. Pagkatapos ay gumawa na sila ng konsentrasyon. Ang ginawa naman ni Boy Tisoy ay ginawa niya ang bawat isa ng panandaliang pagkabingi para hindi mabulabog sa kanilang ginagawang konsentrasyon. Habang ganoon ang sistemang nagaganap, nag-ikot-ikot muna si Boy Tisoy sa gubat na yon. Gusto niyang pag-aralan ang bawat galaw ng kalikasan at mga hayop doon. Nagbabaka sakaling may masagap siyang impormasyon patungkol sa mga binabalak ng mga aswang na harimuton at gabunan, subalit bigo siya sa inaasahang mangyari. Pero sa kanyang palagay ay iisa lamang ang ibig ipahiwatig nun. Wala nang natitira pang aswang sa gubat nun at lumipat na ng ibang mapupugaran. Ngayon ay alam na niya kung saan makikita at kung paano mapapabilis ang pagtugis sa mga ito. Pagdilim ng paligid ay muling binisita ng binata ang mga nakahimlay na manunugis. Ginawa niya ulit ang orasyon na nakakapagpabingi sa isang tao. Hindi dapat mabulabog ang mga kasama niya hanggat hindi natatapos ang ritual na pagsasalin ng buong kapangyarihan ng kanilang mga mutya sa kaluluwa ng mga ito. Ilang araw pa naman bago dumating ang pagbilog ng buwan, kaya marami pang oras para matapos ang ritual. Nakakatuwa lang na nagawa niyong lahat ang aking pinag-uutos. Sinisiguro kong sa paggising ninyo ay kakaibang pagkatao na ang inyong mararamdaman. Mas mabubuo na ang kumpiyansa niyo sa inyong mga sarili. At kaya niyo ng tapatan ang mga aswang, maski harimudon pa o mga gabunan. Samantala, nag-iisip na din ng mga plano ang grupo ni Haring Bartolo. Alam niyang hindi titigil ang kinakatakutan nilang binatang manunugis hanggat hindi sila nito nalilipol. Kailangan nilang paghandaan ang susunod nilang paghaharap at titiyaking sila na ang mananalo sa susunod na sagupaan kontra sa mga manunugis. Mga kasama, ang iba sa inyo ay puntahan ng aking ama sa baryo Itimbato. Nagpapanggap siyang isang mabait na albularyo sa lugar na yon para makakalap din sa ibang albularyo ng ibang mga kaalaman para dagdagan ng lakas at puwersa ng ating lahi. Hindi pwedeng magapi ulit tayo sa susunod nating pakikipagharap kay Boy Tisoy. Agad na nagsikilos ang mga harimudon at gabunan sa pagpunta sa nasabing lugar ng kanilang hari. Hindi sila pwedeng mag-aksaya ng panahon, lalo't kapag naririnig pa lamang nila ang pangalang Boy Tisoy, ay iba yung takot na ang kanilang nararamdaman. Pagdating nila doon, ay abala nga ang albularyong matanda sa panggagamot sa may mga kapansanan. Nakilala naman agad sila nito, pero hindi kaagad pinansin, bagkus ipinagpatuloy ang panggagamot nito sa kanyang mga pasyente. Saka lamang sila hinarap nito nang wala ng tao roon.
Wala pa kasing naibabalitang aswang na nakapasok sa baryo Itimbato, kaya kailangan niyang pangalagaan ang kanyang pangalan bilang isa sa iginagalang na albularyo sa lugar. Agad na sinabi ng mga harimudon at gabunan ang pakay nila rito na ipinag-utos ng kanilang hari. Suminghal muna ng malalim ang matandang gabunan saka sumagot. Ayon dito, ay hindi pa sapat ang karunungang natutunan niya sa mga albularyong nakuha na niya ang mga tiwala. Kapag nakompleto na niya ang kanyang nalalaman, ay wala na siyang rason pa para magpanggap. Lilipulin niya ang lahat ng albularyo at sasakupin nila ang baryong yun. Ngunit nang dahil sa ang anak na niyang hari ang nagpaimbita sa kanya, ay wala na siyang magagawa pa kung hindi ang madaliin ang pagkuha sa mga iba pang karunungan ng mga albularyo sa lugar na yun. Sa isang maitim na plano, ay nagpatulong siya sa mga aswang para mapagtagumpayan yun. May lugar sa maliit na gubat sa baryong yun na ginawa nilang pulungan kung saan sila nagkikita-kita. Gamit ang palipadhangin na pag-imbita ay nagagawa nila sa isa't isa na ipadala ang kanilang mga imbitasyon na sila lamang ang nakakaalam. Ganun nga ang ginawa ng albularyong peke. Ang mga tunay na albularyo ng baryo Itimbato ay pinadalhan niya ng imbitasyon para sa isang pagpupulong. Nang matapos sa ginagawa ay inutusan na niya ang mga aswang na harimudon at gabunan na sundan siya, at pagdating sa lugar kung saan sila magpupulong-pulong ay pagtataguin muna niya ang mga ito sa kasasalakay sa pamamagitan ng kanyang hudyat. Lahat ng albularyo ay nagsipagdaluhan. Wala silang kaalam-alam sa maitim na balak sa kanila ng mapagpanggap na gabunang matanda. Sa isang hudyat nito ay nagsilabasan ang mga aswang na harimudon at gabunan na mabilis pinalibutan ang mga albularyo. Nabigla ang lahat sa naging pag-uugali ng itinuring na nilang kapatid. Labis ang kanilang pagtataka kung bakit nito nagawa sa kanila, samantalang wala naman silang maalalang ginagawa rito na hindi nito nagustuhan. Hanggang sa tuluyan ng ilantad ng peking albularyo ang tunay nitong wangis at anyo, saka pa lamang unti-unting napagtatanto ng mga tunay na albularyo ang mga nangyayari. Isa sa mga ito ang lumapit sa matandang gabunan na tinawag sa pangalang Katinoy, ang galit na galit dahil sa ginagawa nito sa kanila. Ang albularyong din yun ang pinakamalapit sa kanya, pero walang pakialam ang gabunan dahil wala naman talaga siyang intensyong kaibiganin ang mga ito. Tanging ang mga karunungan at kakayahan lamang nila ang kanyang nais, pero hindi niya inaasahan na sa santong paspasan na pala niya ito gagawin para lamang sa kanyang anak na haring si Bartolo. Bago utusan ni Katinoy ang mga nakapaligid na gabunan at harimudon, ay humingi muna ito ng pasensya sa mga albularyo, pero may kasamang nakakalokong ngisi. Sa kanya ipinagtapat ang lahat ng katotohanan. Sa revelasyong nalaman ay nagimbal ang mga ito, pero ang mga sumunod na nangyari ay hindi na nila nalampasan pa dahil isa-isa silang nilapa ng mga aswang. Gamit ang napag-aralang salin puwersa bilang isang albularyo, ay hinigop ni Katinoy ang lahat ng karunungan ng mga albularyong panay nakabulagta na sa lupa at wala ng buhay. Pagkatapos niyang gawin ng mga yun, ay unti-unti nang kinakain ng lupa ang bangkay ng mga kaawa-awang albularyo. Nang mapagtagumpayan nila ang lahat, nagpasya na silang umalis. Saka na lamang nila babalikan ang mga tao sa baryo Batong Itim para bihagin at alilahin pagkatapos ng kanilang malaking problema laban sa batang manunugis na kanilang kinakatakutan. Yun din ang dahilan kung bakit nagawang magbalat kayo ni Katinoy ng medyo mahabang panahon para makagawa ng paraan para matapatan ang lakas ng manunugis na yun at sila
ang maghari sa sanlibutan. Pagdating sa kanilang bagong kuta, ay kaagad na binati ni Haring Bartolo ang ama. Masayang nagkasalubungan ng mga ito na may magandang balita. Talaga, Ama? Kung ganun, pwede mo na bang gawin ang ritual ng pagpapalakas ng kapangyarihan para naman bago sumugod ng mga manunugis dito sa aming nilipatang pugad ay masorpresa din sila dahil hindi na basta-basta ang aming mga kakayahan. Lalong-lalo na si Boy Tisoy na yun na akala mo kung sinong naghahari-harian. Tumango si Katinoy tanda ng pagsang-ayon. Kaagad nga niyang isinagawa ang ritual at dahil sa ang lahat ng abilidad, puwersa at karunungan ng lahat ng albularyong kanyang ninakawan nito ay mas napabilis at napadali niyang napagana ang mga orasyong inusal. Unti-unting dumaloy ang napakalakas na presensya sa sistema ng bawat gabunan, lalong-lalo na sa Haring si Bartolo na mas lalong pinagtuunan ng atensyon ng kanyang ama na palakasin. Halos 15 minutos ang itinagal ng pandadagdag ng puwersa sa hari, samantalang ang mga gabunan at haributon ay hanggang 5 minuto lamang, kaya mas triple pa rin ang lakas ng kanilang hari kumpara sa kanila. Pagkatapos nun, ay muling nagpaalam si Katinoy sa kanyang anak na hari. Babalik muna ito para magmanman sa baryo Batong Itim. Sinabihan na lamang niya ang mga ito na sumunod kapag tapos na at napagtagumpayan na nilang malipol ang mga grupo ng manunugis na nagsisilbing tinik sa kanilang lalamunan. Sige, Ama. Muli maraming salamat sa iyong tulong. Makakaasa ka na ngayon ay kumpiyansa na kami na mananalo sa laban kontra sa mga manunugis na yun. At dadaling ko sa iyong ulo ni Boy Tisoy. Mga kasama, ihatid si Ama hanggang sa bukana ng baryo Batong Itim. Agad na nagsikilos ang mga gabunan at harimudon na kasama din kanina ng matanda. Tuwang-tuwa ang kalooban ni Bartolo ng mga sandaling yun at nasabik pang makaharap muli ang mga manunugis para ipamalas ang bago niyang puwersa at lakas. Mabilis na lumipas sa mga araw hanggang sa dumating na ang kabilugan ng buwan. Matagumpay din ang ginawang pagsalin ng mga manunugis, kasama na dito si Bunar sa kanilang mga kaluluwa ang buong lakas ng kanilang bertud. Sa isinagawang plano ni Boy Tisoy ay isa sa katuparan nila yon pagsapit ng gabi. Pagdilim, kanya-kanya silang bitbit na mga armas at pagkatapos silang pulungin ni Boy Tisoy ay binilinan ang mga residente na huwag lalabas ng kuweba at nag-uumpisa na silang lisanin ang lugar. Sa kabilang gubat sila balak na magpunta ayon na rin sa kutob ng kanilang leader na binata. Malakas kasi ang hinala na doon lumipat ang mga aswang ng pagtataguan. Payapa naman ang mga ilang oras nilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang distansya kung saan kaya nilang makasagap ng enerhiya mula sa mga kampon ng kadiliman. Nabigla ang lahat ng manunugis dahil sa naramdaman. Iba yung lakas ng mga harimudon at gabunan ang namamayani sa halos kalahating parte ng kagubatan. Napangisi naman si Boy Tisoy bago nagsalita. Astig ah! Mukhang magandang laban ito. Ano sa palagay ninyo mga kasama? Sa palagay ko'y tama ka. Masusubukan din namin ang aming mga bagong abilidad at ang ikinaganda, hindi basta-basta pipitsugin ang enerhiya ng ating mga nakakalaban. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ng dalawa, kaya naman muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating nila sa kuta ng mga aswang ay tila ba alam na ng mga ito ang kanilang pagdating. Kanya-kanya kasing pwesto ang mga yon ng kinaupuan na tila ba kumpiyansang kumpiyansa. Hoy, Boy Tisoy at kayong mga manunugis, hindi na kami yung dating natatakot sa inyo at naduduwag. Kapag nakikita na namin ang binatang yan, kaya na naming tapatan ng kanyang lakas. Ganun ba?
Mabuti naman para pagpawisan naman kami at magkaroon kayo ng silbi ng mga kalaban. Ngayon ko na rin inalabas ang pinaghuhugutan ko ng lakas para puksain ko kayo mga salot na aswang. Lagi nyo na lang pinapatay mga walang kalaban-laban sa aking kababata noong bata pa lamang ako. Kayo ang pagbabayarin ko ngayon. Nabigla si Bunar sa sinabi ng kasama. Mas malalim pa pala ang pinaghuhugutan nito kumpara sa nangyari sa kanyang alagang aso. Abat talagang mayabang kang manunugis ka. Mga kampon, huwag na silang patagalin pa. Ilabas ang lahat ng inyong kakayahan at lipulin ang mga manunugis na yan. Kuyugin sila! Agad ngang inilabas ng mga gabunan at harimudon ang buo nilang puwersa. Pumigit naman ang lahat ng manunugis, kasama na rito si Boy Tisoy, saka kinausap ang kanya-kanya nilang bertud. Sa muling pagmulat ng kanilang mga mata, ay madugong labanan na ang naganap. Ang inaakala ng mga aswang na masusurpresa ang mga manunugis ay kabaligtaran pala. Mas lalo din palang lumakas ang mga ito at mas doble pa sa kanilang inaasahan. Kaya naman walang kahirap-hirap silang nalipol ng mga ito. Tagumpay muli ang mga manunugis at tanging ang hari na lamang ang natitira. Paano ba yan, Haring Bartolo? Ubos na ang mga kampon mo. E di tayo naman ang maglaban. Tumawa muna ang hari bago nagsalita. Kung sa tingin mo'y nanalo na kayo, nagkakamali ka. Maski mag-isa na lamang ako, ay kaya ko pa rin kayong ubusing lahat. Hanggat nabubuhay ako, ay hindi pa kayo nananalo sa ating laban. Buong puwersang inatake ng hari ang binata. Maski triple na ang lakas nito, ay nagagawa pa ring ilagan ni Boy Tisoy ang kanyang mga pagsugod. Lingid sa kanyang kaalaman na nakasanib na rin sa mismong kaluluwa ng binata ang buong tiwala ng kapangyarihan ng tangan nitong anting-anting. Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Pwes, ako naman! Ang dating takot ni Haring Bartolo kay Boy Tisoy ay muling nanumbalik nang ilabas ng binata ang buo niyang puwersa. Sa isang pagsugod lamang ay nagwakas na ang buhay ng Haring Gabunan nang walang kahirap-hirap. Basag ang bungo nito nang sapakin siya ng binata ng buong lakas. Durog ang ulo na nangingisay sa lupa hanggang sa ito'y namatay. Naghiyawan ang mga manunugis dahil sa pagkapanalo. Alam din ni Boy Tisoy na sa mga sandaling yun ay pinagpipiestahan na si Katinoy at ang mga kasama nitong mga gabunan at harimudon na mga aswang na binibentahan niya ng mga karne. Ang mga karning yun ay mas lumalamang ang karne ng mga gabunan at harimudon, kung kaya't napasarap na ang mga aswang na yun sa mga ganong klase ng pagkain. Nilalagyan din ng binata ng hipnotismo ang ibinebenta niya sa mga ito para mapasunod ang lahat. Alam lahat yun ni Bunar dahil naipagtapat na sa kanya ng binata kanina bago sila sumugod. Ang talino mo talaga, Boy Tisoy! Akalain mong nagawa mo ang lahat ng yun? Ibang klase ka talaga, idol! Anong balak mo sa mga aswang na suki mo ng karne? Ngayong wala ng gabunan at mga hari mo doon. Ano pa ba? Di lipulin silang lahat sa ginawa nilang komunidad kapag naging sakit ko sila sa ulo. Pero sa ngayon, habang nasa ilalim sila ng aking hipnotismo, ay mananatili muna silang buhay. Hayaan mo muna. Kontrolado ko naman sila eh. Tayo na! Nang maibalik na natin ang mga residente sa ating lugar at maayos sa dati nitong itsura. Simula ng gabing yun, ay naging payapa na ang kanilang lugar. Wala nang mga harimudon at gabunan na kanilang naramdaman. May mga mangilang-ilan aswang pa din, pero mga ordinaryo na lamang. Sa huli, kabutihan pa rin ang nagtagumpay. Muntik mang manalo ang kasamaan, pero sa tulong ng Diyos na ginawang instrumento ang batang manunugis na si Boy Tisoy at ang mga kasamahan nito,
ay ang liwanag pa rin ang may hawak ng huling halakhak. Wakas.